Guys, this is Naspi Gaming. Ito na naman tayo sa ating panibagong guide. So, tatalakayin natin guys ang ating skill cards para sa ating breaker. So, yan guys. Pag open natin ng Sino, Project Sino, open muna natin guys itong ating treasure chest. Yan, may nakuha naman tayong soul stone. Yan yung importante para makapagpa-level tayo ng ating Sino. Arena 7. And then, yan guys, kung titignan nyo, 3k MMR na ako. Medyo hindi na tumataas, hindi na rin bumababa kasi hindi siya bababa ng 3k. Arena 7 yan. So guys, simulan na nga natin ang pagtalakay sa skill cards ng ating breaker. So guys, punta lang tayo dito sa skill. Pwede natin yan guys i-sort dito. Yan. Ito, class. So, piliin natin guys is yung breaker. Breaker. Tapos, decide agad. So, rarity niya all lang. Tapos, type all lang. Ayan. Decide. So, yan guys. Simulan natin guys ang pagtalakay sa skill cards ng ating breaker. Ito na nga guys, ang Berserk. Berserk, all attack damages in this turn will be plus 57. So, lahat ng atake na gagawin ng breaker, kapag na-activate natin yung Berserk, this turn, kunyari round 1, nag-Berserk ka, is pagpa plus 57 na siya sa lahat ng atake ng breaker that round. Yun, sobrang simple lang guys. Plus 57. Sobrang lakas nito kasi para sa 1 energy, para ka nagdagdag ng madaming damages sa ating breaker. Yan. X na natin guys. Ang next naman natin is itong Giant Blade. So, attacks in a vertical line. So, kung yung row is padiretso, siya naman yung naka-diretso galing sa baba, paakyat. Yung mga Sino na yon. So, pagka inatake mo yung Giant Blade sa Guardian or Summon Unit, matic critical yon guys. So, malakas to guys. 128. Pagka nag-critical to, more than 200 plus. So, vertical line pa yung tatamaan niya. Kaya medyo masakit siya. Kalimitan nito kasi mga summon nilalagay sa likod. Pag tinamaan yung summon, yun, patay agad. Next naman natin guys, itong Overcyclone. Attacks a single enemy with an effect value of 112. After the 4th turn, the damage will be 200%. So, madodoble siya guys kapag ka inatake mo siya sa 4th turn. Para gumana yung kanyang powerful ability. Yan. Next natin guys, itong Gale. Attacks in a horizontal line. So, kanina may vertical line. Ngayon naman may horizontal. So, ang horizontal naman guys, yung kaharap nyo. Yung kaharap nyo na Sino, mula sa harap, papunta sa likod. Malakas din siya guys sa summon kasi automatic critical siya. So, sarap niyan guys kapag kayong kalaban nyo, ang positioning niya isang diretso lang. Yan ang magandang tatamaan ng Gale. Next naman guys, itong Summon Eater. Ang Summon Eater naman, 166 HP siya, 540 damage sa summon. So, isa lang ang atakihin niya sa summon. Naalala ko guys, yung nakalabang ko yung breaker, naglabang siya nitong Summon Eater. Oh, tapos nag-taunt ako. Nag-magnetic armor ako ng Guardian.
Yung pala, titira doon sa Guardian. Itong 540 damage. Kaya alos agad yung Guardian ko. Yun guys, share ko lang. Nice. Yan o, and stuns the target enemy for 1 turn. So yan, may stun pa. May stun pa yung enemy. Yung summon or yung sino. Pero normally kasi guys, kapag ka nataunt lang ng guardian tong summonator, ma-stun man siya, wala na kasi kalimitan sa mga summon is pagtapos lahat ng sino, tsaka sila nakaka-atake. Yung X na natin ang summonator. Next naman, itong Catastrophe. Attacks a single enemy with an effect value of 178. Forces enemy to discard all cards with a cost of 3 and more in the enemy's hand. So, yan guys. Single enemy target lang din siya. Yan, mapapwersa naman na na ma-discard yung lahat ng card ng kalaban. Yan magalakas to eh. Sobrang lakas nito, sobrang imba nitong Catastrophe. Nagugulat ako pag ina-atake ko nito. Nasa 200 plus damage siya. Lalo kung may Berserk guys. GG na guys. Next na natin guys. Next naman natin is itong Warcry. Warcry inflicts all allies the effects of increasing 20%. What? 21% damage for 2 turns. So ito naman guys, Warcry, pampalakas sa ating mga kasama at sa ating sino, sa ating breaker. Yan, increase siya ng 21%. Guys, nga pala, hindi ko nasabi sa inyo. Yung percentage nitong mga kunyari, ang atake niya is 78. Kapag nag-level up siya, is tataas siya. For example, this one, 21%. Kapag ni-level up ko, tataas siya, syempre. So, baka magtaka kayo, yung sino nyo, yung sino cards nyo, is different from my sino card. So, yan, may mga level na kasi yung sino card ko. Pero ito, hindi ko pa pinapa-level up. So, yun lang guys. Sa natin itong Warcry. Air raid naman tayo guys. Attacks at disabling formation. So, ibig sabihin guys, ang disabling formation is kahit saan siya. Kahit saan siya sa square, makakapili ka kung sino ang gusto mong atakihin. Huwag lang magnetic armor kasi magnetic armor, taunt yan. Doon titira sa naka-magnetic armor. Ibig sabihin, doon sa guardian. Yun. So, 65. Malakas din siya sa summon. Summon killer talaga tong breaker, guys. Next naman natin, guys, is itong Crush Rain. Attacks the entire enemy with an effect value of 25. If the target is a summon unit, the damage will be 200%. So, yan nga guys. Sa summon na naman, malakas si tropang Crush Rain. So, si breaker talaga. Grabe sa summon. At 25 lang siya, pero lahat ng ng kalaban mo is tatamaan niya. Wala siyang sisinuhin, wala siyang palalagpasin. Walang kinikilingan ang ating Crush Rain. Medyo mahina siya, pero kapag dating sa summon is 200% damage na siya guys. So next natin guys, ito na ang ating Energy Break. Attack sa single enemy with an effect value of 50. In addition, if 3 or more skill cards are used in this turn, reduce the enemy's energy by 2. Energy break yan guys. At makakadamage na siya, makakabawas pa siya sa energy ng kalaban. Kaso, guys, kailangan mo siyang kombohan ng 3 or more skill cards. Kunyari, ginamit mo tong energy break, kahit sino yung guys, kahit sino yung nag-activate ng card, kunyari, ang kasama mo is Samurai and Guardian, kahit sino sa kanila yung kasama mo na nag-activate ng 3 or more cards para ma-proc yung kanyang -2 energy. Next natin guys, hindi pa natin guys nakukuha tong is Soul Bite. What? Soul Bite. Hindi natin nakukuha tong Soul Bite kasi
Arena 7 din to. Kaso maalat talaga. Medyo matagal guys yung ating pagbukas ng ating treasure chest. Ito ang favorite ko, yung mga ganito, yung attacks disabling formation. So, kahit saan siya, kahit nasa likod siya, kahit nagtatago siya, tatamaan pa rin siya nito. So, effect value of 77 to single enemy. If this attack destroys a unit, recovers 3 energy. So, kapag nakapanlasit natin yung Soul Bite, magre-recover siya ng 3 energy. Yun, guys. So, sobrang simple lang, guys. Wala na siyang card. Yun lang. And then, check natin, guys, yung ating breaker sa ating deck. Kung ano nga ba yung skill ng ating breaker. Add na lang natin dito, guys. Ito, naka-violet yung gamitin natin. O yan, guys. Check natin si Parim Breaker. Level 1 pa lang, hindi pa na-upgrade. 450 HP, 270, plus 80 speed. So, guys, ang NFT ko nga pala, high speed yung kanyang passive skill. So, ibig sabihin, pag bumaba ng 20% yung kanyang buhay, is magte-30% up yung kanyang speed. So, mas maganda yan para ikaw na yung pinakamabilis or ikaw yung mas bibilis sa ibang sino. So, passive niya is damage to enemy breaker increased by 10%. So, dagdag damage pag breaker ang kalaban ina-atake mo. So, ito naman special skill is gravity. So, konti lang yung cost niya sa special gauge. Ang ano niya, ang effect niya is magbabawas siya ng speed dun sa inatake mo nito. And may damage din siyang konti, pero ang may nakamahalaga guys, lalo kung 1v1, is yung speed na nire-reduce nitong skill na to. So, yun na nga guys. Marami ba kayong natutunan sa ating video for today sa ating pagsiwalat sa breaker skill cards? Yun. Maraming salamat guys. Sana may natutunan niya kayo. Maraming salamat guys. If you have questions, just comment on the comment section below. And please like and subscribe my page. So, konting suporta lang guys. See you next time. Salamat. Thank you guys.